Paano nawala ang aking almost 22,000 sa Lazada? Good morning po sa mga manonood ng aking video. Eto po, pakita ko po sa inyo na noong November 15, umorder po ako ng Last Mall na shop, ito, store, Algo Laser Store sa Shopee. So nireview ko po kung anong aking bibilhin, at ayun nga po, naisip ko po na ito ang aking orderin sa kanila. Ito 10 watt DIY kit. Nung time po na in-order ko siya, nakalagay dito 25,000, pero kulang-kulang 22,000 lang siya nung in-order ko. Ayan, 21,886 lang, 0.90. Galing po siyang China, So 15, then nung 21, November 21, na-receive ko po siya. So dinideliver po siya dito sa bahay. Then cash on delivery po, binayaran ko po ng 22,000. Keep the change na po, Keep the change na. Pero nung binuksan ko po siya, binidyo ko po siya. So binidyo ko siya. Then ito po, nagulat po ako na iba po ang laman. Saan na ba yan? Ito. Fast forward ko lang po, ito po yung naka-speed up na video. Yan, binubuksan ko siya. 4 minutes po kasi yung video, so pinabilis ko lang muna. Ayan, ito po yung laman. Ayan, Blue Lock. Ito po yung isang anime, Ito yung Blue Lock na collectible card. Kung alam niyo po yung Magic the Gathering na card game, parang ganito po yan, Pero ito ay mga cheap versions lang. Actually, sinignan ko rin po, parang nasa 7,000 pesos din yung box na to, yung isang buong package. Kasi ilan na laman ito, isang dosen ng yata. Ang dami. So yun nga po, sa gulat ko, nag-request po ako ng return. Na-return ko po agad siya. Nag-message ako sa mas pakita natin, nag-message ako dun sa seller. Ito, Algo Laser Store. Ang dami na namin pinag-usapan. Nagsimula yun dun sa yun nga, magre-refund ako. Ayan, confirm ko pa. Then ayan, oh my god, why is the delivered item basta different, not what you are selling? Oh my god, napapa-oh my god na nga ako, May I know what is your problem? Different item. These are playing cards. Oh my god. Can you show the photos that you have received? We will solve it for you. Don't worry. Sinend ko po sa kanya yung video. May limit po kasi ang upload ng video dito sa Facebook, sa Lazada. Para 10 MB. 10 MB lang. Can you take a photo for baby please? Then ayan. So ito. Kita nyo? Ayan yung item, Lasers for my business. Okay. That is not our package. I think Lazada is sent the wrong package. Let me check with them and update you soon. Give some time and ask Lazada for details. Chinese po to, Chinese po itong kausap ko. Si Miss Sophie Kai. Chinese po siya. So after ilang oras, isang oras yata. Ito. 15, 16, 17, 18. 2 hours. 2 hours yata to. Hi Jeff, Ija, you can return the package to the Lazada and ask for payment return. I checked with Lazada that the courier mixed the package and sent the wrong. Sorry for this. I will claim against Lazada. So ayan, may go signal po siya. May go signal siya na
I-return ko. Okay, on. Okay. I still want to buy. Siya, sinabi ko sa kanya na I still want to buy pa, no? Kasi sa totoo lang, legit store to. Itong yung Algo Laser Store. Kasi may Facebook page. May group ng mga laser engraver sa Pilipinas. Then, sila sa mga legit supplier. And maganda ang kanilang customer service. So, ayan, upon contacting her, at sinabi nga sa kanya ang nangyari, at sinabi niya na file ako ng refund. So, ayun na nga, nag-file ako ng refund. Ito, nag-file ako, then kinabukasan lang, kung November 21 ko nakuha, November 22 ay, ayun o, November 22 successfully hand over to logistic partner. November 22 ng hapon, nakuha ko na, na-pick up na nung courier. Siya rin yung nag-deliver nung November 21, no? November 21, 2024. So November 22, pinick up niya. Then nakwento ko pa nga na, ay nako, talagang masakit sa ulo. Ayan, November 23, napunta sa San Pedro, Laguna. Basta na to, Lex na. Lazada Express yata, ibig sabihin ng Lex PH. Ayan, receive sa San Pedro. Then November 25, after 3 days, napunta na siya sa Silang Warehouse. Oh, may nag-guess pa. Ito yung isang admin ng isang Chinese ng Algo Laser. Chinese. I mean, siya, sa customer support nila. Mga promo. Ayun, sumasali pa nga ako sa promo nila. So November 25, yun nga. Nasa kanila na yung item sa warehouse. Nung November 25, yan. Dami ko ng screenshot. November 25, nandun sila. Ilang araw napunta sa kanila? 25. Pagkakaalam ko, umabot sa kanila ng 6 days. Teka. Ay, ito. So, nag-pending review siya after 11 days. Ba? November 25. Ayan, November 25, 26. Pending review na. I-review kasi nila dapat 26. Patagal. Teka, yung mga... Nagpapile na ako sa customer support nila. Kung paano ang refund. Ba't ang tagal? Ano ba yan? Nabu-blackout na ako, no? November 25. So ayun nga pala, kaya pala ako order kasi meron akong gagawing mga notebooks. Mag-engrave ako ng mga notebooks, no? So ang ginawa ko, habang hinihintay ko, kasi positive ako na ma-refund ko yung 22,000 So ang ginawa ko, umorder ako nung laser ulit na mas mura naman. Umabot lang siya ng 15,000, no? Nung November 29. 28. Nung November 28 sa same store. So local warehouse naman manggagaling. November 30, November 28 ko in-order kasi may sale sila. So yung 15,800 lang nung 29, then get by tiga mo, November 10. November 30 na receive ko na agad to. Ayan, mabilis yan Ayan, November 30. Nag-unboxing na ako nung isa. Teka. So gumagawa pa nga ako ng logo. Saan na ba tayo? Ang topic. Sobrang tagal nung pending nila. Tingnan nyo. December 4. Ay, mali. December 4. Saan yun? Ito. Sa DTI noong December 4. Nag-file na ako ng complaint sa DTI noong December 4. Kasi mantakin nyo ilang days na. 9 days na nasa kanila. Nasa silang warehouse. Dapat within 3 days lang. Ayun December 4, December 6. December 6 pending pa rin. So ilang days na yun? 10, 11 days na nasa kanila. Pending for review pa rin. Dapat within 3 days, 3 working days lang po, no? Sobrang tagal. Ngayon, ang ginawa ko, dahil nag-file ako sa DTI, nag-chat ako sa customer support nila. And
Nagtatanong lang ako ng nagtatanong kung yung process, bakit ang tagal nila. Na for refund ako, yun wala pa. Then nung nabanggit ko na magko-complain ako sa DTI, o nag-file ako ng complaint talaga sa DTI actually, ay biglang please expect to receive an update on status of returned item within 3 to 5 days. Wala pa rin to. Puro ganun na lang ng ganun. Then ito, December 6. Ito na December 6 ha. December 6 na ba to? Ayan, December 6. Nag-message sa akin ang Lazada sa email to. Status is received at warehouse daw nung 12:06 pa lang daw na-receive. Status naman yun. Sa warehouse December 6 pa lang na-receive yung returned item ko. Escalated to warehouse team to return the item to the seller so that the refund request will be processed. Feedback within 24 hours. Ayan. Doon pala nagka-update December 6 biglang nagkaroon ng update. Kasi yun yung time na nagsabi ako kasi hindi na ako masyado nagkukulit sa kanila sa customer service nila. Then nagtanong ulit ako, sabi ko kung ano ang next step, kasi na-reject nung December 6 din. Rejected yung request ko. Takin mo, ang tagal-tagal kong hintay yung refund request ko. Then rejected lang. Ang masama pa dun, nagtanong ako dun sa customer support nila kung bakit rejected ang refund request ko. Ang sabi sa akin, i-escalate lang nila. Ayan, escalate lang daw, puro escalation lang. So wala talaga silang maibigay na reason. Sabi ko, bakit rejected? Wala silang maibigay na reason kung bakit rejected. So sabi ko, ba't walang dispute button? Di ba dapat may dispute button? Kasi tinanong ko kung bakit rejected. Then wala siyang maibigay na reason. Tapos walang dispute button. Ang nakalagay kasi dapat may dispute button siya. So para kapag may problema, magdi-dispute ka, then para ma-resolve ulit. Para ma-review ulit nila. Meron nakapagtaka dyan yung seller mismo, kausap ko siya. And sa kanya, siya mismo nagsabi na mag-request ako ng refund. So sino magre-reject? So ang magre-reject pala, hindi pala yung seller basta. Magkaiba pa pala ang customer support o customer service, iba pa pala ang Lazada sa seller. So ngayon yung in-upload ko na video sa Lazada ay iba pa dun sa video na binigay ko sa seller. Sa seller kasi binigay ko sa kanya yung 4 minutes video. Dito sa Lazada customer shop, sa Lazada ang customer service, ang sinend ko sa kanila yung dulong part na So may nagtanong ulit ako dun sa customer service. Iba-iba kasi. Actually, mga agent kasi yan Ako, kinukulit ko yung customer service. Live chat support nila. May isang agent na nakapagsabi na kaya daw rejected yung claim ko, yung return ko, ay dahil ang video ko daw ay binuksan ko yung plastic. Binuksan ko lang yung plastic. Then, ayun na yung item na mali, na hindi in-order ko. Yun ang sabi niya. Sabi ko, napapanood naman pala ng customer support yung video na sinend ko. Bakit re-reject na lang nila basta? At bakit hindi nang hingi ng supplementary doc o files dun sa buyer na nagrereklamo? At saka sabi ko, yung video na buo, ayun na nga, ay pinadala ko na sa seller. Kasi ang alam ko yung seller yung magre-refund So hindi pala, sabi niya, iba pa daw yun.
bakit daw nga ba hindi ko daw nai-attach yung buong video doon sa Lazada app. Ang sagot ko naman ay napadala ko na nga sa seller at hindi naman kasya doon sa app eh. 10 MB lang ng 10 MB. 10 files na 10 MB. So hindi ko na siya kinompress at kinat pa sa ilang parts para may upload doon. Kasi akala ko pareho lang naman yun eh. Hindi pala. So ngayon naghahanap ako kung paano yung ma-modify or magkaroon ng dispute button. Wala na daw. Sabi nung customer service, final na daw yung decision ng warehouse. Ito. Unfortunately, kahit mag-file po, same feedback lang po ang sasabihin po since final decision na po yun. Ano pa? Sabi ko further action. Ano further action? Nasaan ang dispute button? Yung dispute button po, lumalabas po yun sa app kapag na-reject po yung initial request. At valid lang po yun ng 24 hours. Upon rejection ng initial request, wala naman lumabas. Halos di na nga ako makatulog kakatingin ko sa Lazada app ko. Pero wala naman lumabas. At tanong ako ng tanong sa kanila. Ito lang talaga. Ito na yung latest eh. Unfortunately, kahit mag-file po, same feedback lang po ang sasabihin po. Since final decision na po yun. Yung dispute button po, lumabas po yun. So, ang katapos-tapusan nito, ito, binessage ko siya dito sa seller. Good morning, let me push please. Kasi siya, hinahanap din niya yung item nila. Kasi, ito, hinahanap niya yung clear photos nung way bills. Gusto daw niya ganito. Para, hahanapin daw kasi nila eh. Gusto nila matrace kung nasan yung laser nila. So, pareho kami naghahanap, seller and buyer. Tapos yung Lazada, puro call center agent lang ang nagdi-deal sa amin na wala naman siguro silang paki masyado kung mawalan ako ng 22,000 pesos. So, ang bigat-bigat lang talaga. At saka masasabi mo legit talaga itong Algo Laser Store na to. Kasi nga, nawala yung una kong item, bumili ulit ako sa kanila, after 2 days, dumating naman yung laser engraver, no? Galing sa local warehouse nila sa Laguna. Pero yung una kong order na galing China International, ay yun ang nawala. Ay nako. Actually meron pa akong isang nakilala. International din na dito rin. Dalawa kami nagka-problema. Hairbrush ang dumating sa kanya. Isipin mo naman yun, dumating sa kanya hairbrush, nag-pay later siya eh. So bayad na yung item. Ang sabi daw sa kanya ng delivery man, ng courier, ay tanggapin daw at mag-file na lang ng refund kasi bayad na niya eh. So ang ginawa niya, tinanggap niya kaliit-liit na parcel hairbrush. Then nag-file siya. Then ngayon, na-cancel din. Hindi wala daw unboxing. Paano niya unbox? Obvious naman kaliit-liit. Hindi naman magkakasya yung laser na ang laki ng box. Ay nako. Yun lang, i-update ko lang kayo. Kung ano mangyayari dito. Nag-file ako sa DTI pero sabi sa DTI 3 months. 3 months pa siguro. Para magkaroon ng mediation. Siguro sa sobrang dami ng umaangal sa mga katulad nitong mga issues ng mga consumer. Ay nako. Ito pa, isa pa. Ang dami-dami kong ito sa mga customer service nila. Puro resolve lang ng resolve. Para nag-i-spam lang sila ng resolve na nasa-resolve na nila. Wala man nangyayari. Meron pa case close. This case has been resolved. Wala namang nangyayari. Ano resolution nila to? Order number, the resolution, acknowledge and assisted. Acknowledge and assisted. Wala naman nangyayari. Puro ganun na lang. Okay na. Thank you. Ayun na lang kapag nagko-file kayo ng refund, magkaiba po yung isa-send yung video doon sa seller at doon sa Lazada. Lalo ko international. Katulad yan, naghahalapan kami. Pati yung seller naghahanap ng item niya.
update na lang.